Ina-describe siya na as a foolish rich man, o isang hangal na mayaman. Kasi isang taong ito, pinlano niya yung buhay niya according sa yaman na meron siya. Ibig sabihin, nagpayaman siya, nangalakal siya, tapos gagawa siya ng isang malaking lugar, tapos doon niya i-install lahat ng kayamanan niya. Pero sabi sa kanya ng Bible, hangal ka kasi kukunin ka na ng Panginoon bukas. Walang saysay yung kanyang mga pinagplano, yung kanyang mga pinaghandaan. At ang tinawag pa siyang isang hangal. Alam niyo po, dito sa mundo na maraming tao ang nasisilaw sa kayamanan, sa pera, maraming nandadaya dahil sa pera, o dito sa mundo, kayamanan ang basehan ng estado ng buhay. Pero sa ating mga Kristiyano, meron pong panawagan sa atin ang Biblia. And I believe, solong-solo niyo tong verse na to. Sabi po ng Hebrews 13 verse 5 to 6, keep your life free from love of money and be content with what you have. For he has said, I will never leave you nor forsake you. So we can confidently say, the Lord is my helper, I will not fear. What can man do to me? Sa Tagalog po, iwasan nyo ang pagiging sakim sa salapi, maging kontento kayo sa kung ano man ang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi ko kayo iiwan ni pababayaan man. Kaya buong pagtitiwalang masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, kaya hindi ako matatakot. Sino po ba dito ang nagmamahal sa pera? Wala. Maraming pera. Natin. So, alam niyo po, this verse is very comforting words and promise mula sa ating Panginoon. Kasi even sa money na sa mundo natin, feeling natin ito yung pinaka-needed natin sa lahat ng bagay. Sinasagot tayo ng Panginoon na huwag natin mahalin yung bagay na yon sapagkat hindi niya tayo iiwan ni pababayaan. Sabi niya doon, hindi. Ibig sabihin, hindi talaga. Hindi lang sinabing hindi kita iiwan. Mabigat yung sinabi ng Panginoon, hindi kita iiwanan, ni pababayaan man. Kaya sabi dun sa verse, ang Panginoon, kaya daw may confident tayong sabihin na ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako natatakot. Sabihin nga po natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Ngayon, sagutin ulit natin yung tanong kanina. Kanino ako dapat magtiwala? Sa Panginoon. Amen po. Sabi po ng Psalms 118, verse 8 to 9, it is better to take refuge in the Lord than to trust in man. Verse 9, it is better to take refuge in the Lord than to trust princes. Mas mabuti daw pong magtiwala sa Panginoon kesa sa kung sino mang tao o kahit sa makapangyarihang tao. And then lastly po, kung babasahin po natin yung Hebrews 13, ito po kasi yung pangwakas na tagubingin or letter ng Hebrews. Mababasa po natin in Hebrews 13 verse 16. Sabi po dito, do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices are pleasing to God. Ayan po. At pagkatapos po mag-promise, i-exhort ang iglesia po regarding dun sa katapatan ng Diyos sa bawat isa. Isang panawagan po na bilang mga Kristyano, let us offer sa Panginoon yung ating mabubuting gawa, pagtulong sa kapwa, at pag-share kung ano yung meron tayo. Kasi ang lahat po ng bagay na ito ay inalitulad po as a pleasing sacrifice sa ating pong Panginoong Diyos. Amen po. And ang pag-o-offer po sa Panginoon, it shows yung pagtitiwala po natin sa ating pong Panginoon. Amen po. Amen. Sige po, ihanda po natin yung ating mga ikapo at pasalamatan po natin ang Panginoon sa umaga ito. Ama namin, maraming salamat, Panginoon, sa katapatan mo sa buhay namin, sa provision mo, Panginoon, sa patuloy mong pangangalaga sa aming Panginoon.
Patuloy po namin kinikilala, Lord, na kayo po ang tunay na Diyos, walang hanggang Diyos, Panginoon. Sa inyo po nagmula ang lahat-lahat ng nasa amin, Panginoon. Maraming salamat po. Lord, sa umagang ito, Panginoon, amin pong ino-offer sa inyo, Lord God, yung anuman, Panginoon, yung aming may bibigay. Dalangin po namin, Lord, na patuloy mong saliksikin yung aming mga puso. Dalangin ko, Lord, na patuloy niyo pong turuan kami, Lord, ang bawat isa, Panginoon, na maging katulad po ninyo. Salamat, Panginoon, sa mga ikapo na ito, Lord. Dalangin po namin na kayo mismo, O God, ang tunay na mga laga, mag-prosper, mag-multiply, Panginoon, ng mga kayamanang ito, Panginoon, at tunay na maging kalugod-lugod po sa inyo. Pagpalain niyo po, Lord, yung bawat isa sa lugar na ito at tunay na iparanas mo sa amin, Lord, that you are the God who provides, Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa lahat ng ito. Nawa, Panginoon, kayo lamang po ang tunay na mapapurihan, maitaas, madakila at makilala. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Happy Francine. Ipasa mo na. Makipag-post po yun sa akin sa aklat po ng Juan. John chapter 1 verse 35. Medyo mahaba-haba po yung babasahin natin. John chapter 1 verse 35 to 51. John chapter 1 verse 35 to 51. Nandiyan na po tayo po lahat ay tumayo. Sabay-sabay po natin basahin ito. John chapter 1 verse 35 up to 51. Kinabukasan naroon muli si Juan kasama ang dalawa sa kanyang mga alagad. Na makita niya si Jesus na nagdaraan, ay kanyang sinabi, "Tingnan ninyo siya, ang kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya, kaya sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makita niyang sumusunod sa kanya mga ito, sila'y tinanong niya, "Ano ang kailangan ninyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira, Rabay?" Ang kahulugan ng salitang ito ay guro. "Halik kayo at tingnan ninyo," sabi ni Jesus. Sumama sila kay Jesus at nakita nila ang kanyang tinitirhan at tumuloy sila roon ng araw na iyon. Nooy mag-aalas 4 na ng hapon. Ang isa sa dalawang alagad na nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Unang hinanap ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon. Sinabi niya rito,
Nakita na namin ang Mesiyas, ang kahulugan ng salitang ito ay Kristo. At isinama ni Andres si Simon kay Jesus. Tinignan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, ikaw ay si Simon na anak ni Juan, ikaw ay tatawaging Cephas, na ang katumbas ay Pedro. 33, kinabukasan, minabuti ni Jesus na pumunta sa Galilea, nakita niya roon si Felipe at sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka sa akin. Si Felipe ay taga Bethsaida tulad ni na Andres at Pedro. Nakita ni Felipe si Nathaniel at sinabi niya dito, natagpuan na namin ang tinutukoy ni Moises na sa kanyang kasulatan, sa kanyang isinulat sa aklat ng kautusan at gayon din ng mga propeta. Siya si Jesus na taga Nazaret na anak ni Jose. May mabuti bang maaari magmula sa Nazaret? Tanong ni Nathaniel. Sumagot si Felipe, halika tingnan mo. 47, nang malapit na si Nathaniel ay sinabi ni Jesus, masdan ninyo ang tunay na Israelita, wala siyang anumang pagkukunwari. Tinanong siya ni Nathaniel, paano ninyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng higos. Sumagot si Nathaniel, Rabay, kayo nga po ang anak ng Diyos, kayo ang hari ng Israel. 50, sinabi ni Jesus, sumampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng higos? Higit pa riyan ang masasaksihan mo. At sinabi niya sa kanya, pagkatandaan mo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Pinagpala ng Panginoon ng pagbasa ng kanyang salita. Kaya po natin manalangin. Ama namin Diyos sa makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito na muli po meron kaming pribilehiyong makapakinig ng iyong salita. Makasama ka, Panginoon, makasama ang bawat isa, maka-fellowship, Lord God, makapagbigay, Panginoon, ng ayon sa lalawak ng aming puso, Panginoon. Dalangin po namin na ang puso ng bawat isa sa umagang ito ay datnan niyo pong tapat, Lord God, at tunay na nagsisik sa katotohanan, Panginoon. Muli, Panginoon, binubuksan po namin ang aming puso at isipan sa iyong salita, sa iyong kapahayagan, at tulungan niyo po kami na ito aming mapamuhay, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin, papuri pa sa salamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Makakapuna po tayo at Happy Mother's Day po sa lahat ng nanay at maging sa mga tatay din po na tumayong nanay sa kanila pong mga pamilya. Mamaya po ipapanalangin po namin kayo lahat ng nanay. So tuloy po tayo sa pag-aaral po natin sa aklat po ng 1. At ngayon naman po na darating po tayo dito sa mga unang alagad ng ating Panginoong Jesus. Sino itong mga unang alagad? Kung mababasa niyo doon kanina sa binasa natin. So, nung mga nakaraang linggo po, na ibahagi sa atin ng Panginoon yung dakilang ministeryo ni Juan Bautista, ni John the Baptist. At bago pa man tawagin ni Jesus ang kanyang mga unang alagad, pamilya naman po kayo, no? Na may mga alagad ng Panginoong Jesus. Bago niya po yung tawagin bilang kanyang kalagad, inihanda po muna ng Diyos yung daan sa pamamagitan ni John the Baptist. So itong mga alagad na ito ng ating Panginoong Hesus ay nagmula din kay John the Baptist sa kanyang ministeryo. Sa loob, humigit kumulang 400 na taon, wala pong propetang isinugo ang Diyos sa Israel. Meaning to say, sa loob ng 400 years, tahimik ang langit. Walang kapahayagan, walang revelasyon mula sa Diyos. At wala din pong mga propetang tumatayo nang may kapangyarihan at nagsasabing ganito ang sinasabi ng Panginoon. Kaya po nang dumating at ipinanganak ito si John the Baptist, napakalaki ng kanyang epekto sa bayang Israel. Sa panahon po nila, napakataas ng pagtingin nila sa mga propeta. Hindi lang siya basta preacher, hindi lang siya basta kinikilalang tagapagsalita ng Diyos, kundi siya po ay talagang mouthpiece ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At kapag may propeta pong lumilitaw, pinapakinggan agad ito ng bayang Israel. So, napag-aralan po natin last week na si John the Baptist ay hindi lang ordinaryong propeta. Namuhay siya ng simple. As in simple, yung kanyang damit ay balat ng hayop. Yung kinakain niya yung mga pulot-pukyutan, mga honey. Yan lang po yung kanyang diet. Pero yung kanyang pangangaral ay punong-puno ng kapangyarihan at katotohanan. Nangaral siya ng pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Ang preaching style ni John the Baptist hindi pangingiliti ng tao o ng damdamin ng tao. Talagang direkta niyang kinokondina
ang kasalanan at tinatawag ang mga tao sa tunay na pagsisisi. So dahil po dito, dahil sa ministeryo ni John the Baptist, marami pong tao ang lumapit sa kanya mula Jerusalem, Judea at iba't ibang panig ng mundo para magpabautismo sa kanya. And then nagkaroon siya ng maraming tagasunod at maraming alagad. Dahil sa bigat ng kanyang ministeryo, marami pong tao yung inakala na siya daw yung Mesiyas. At naalala niyo yun last week, tinuro ko sa atin ni Atty. At sabi ni John the Baptist, hindi ako ang Kristo. At itinuro niya ang anak ng Diyos. John chapter 1 verse 34. At sabi ng Panginoong Hesus, meron siyang commendation dito kay John the Baptist. Sabi niya sa Mateo chapter 11 verse 11. Nakasulat ko dyan. Sa mga ipinanganak ng babae ay walang dakila kaysa kay Juan Bautista. Kay John the Baptist. Ganyan po itinaas, ganyan kinomend ng Panginoon si John the Baptist. Sa lahat ng propeta, bukod kala Elias, kala Elijah, Eliseo, Isaiah at Jeremiah, sinabi ng Panginoong Hesus walang hihigit kay Juan, John the Baptist. Ngunit sa kanyang kabila ng kanyang kadakilaan, sa dami ng kanyang tagasunod na pwede niya nang angkinin sana, no? Si John the Baptist po ay bumaba upang maituro ang lahat kay Kristo. Kung maalala niyo yung sabi sa John chapter 3 verse 30, no? I must become less, He must be increased. So hindi niya inangkin ang credit. Itinuro niya ang lahat sa Panginoong Jesucristo. Now, makikita po natin na marami ang mga unang tagasunod ni Juan Bautista at mula po sa kanyang ministeryo, magsisimula po itong tawagin ng Panginoon ang ilan sa kanyang magiging disipulo at kalaunan ng mga magiging apostol na gagamitin upang baguhin ang mundo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. So ngayon po, tingnan po natin yung buhay ng mga unang alagad na ito. Yung kanilang pinagmulan, paano sila tinawag ng Diyos, at paano sila binago ng ating Panginoong Jesucristo. At kung paano sila ginamit ng Diyos sa kanyang kaharian. Ang tanong ko po sa inyo bago tayo magsimula, naniniwala po ba kayo na kayo ay pinili ng Diyos? Kayo ay tinawag ng Panginoon. So meron po siyang pagbabagong gagawin sa atin at meron po tayong paggagamitan. So tingnan po natin una yung dalawang karakter. Yung unang first na dalawang karakter. Ito pong dalawang magkapatid. Yung dalawang magkapatid. Si Andres at si Peter o si Simon Peter. Sa Bible study namin sa kabataan sa mga lalaki, na ito yung series namin every week. Pinag-aaralan po namin ng 12 disciples. Then nasa na kami? Revelation? Kahapon na tayo eh. Simon the Zealot. So nakasyam na po kami. At napasadahan na namin ito sila Andres. So tingnan natin yung kanyang pinagmulan. So si Andres po, si Andrew, hindi po yan yung rapper si Andres po yan. Sabi po siya ay taga Bethsaida sa Galilea. Siya ay kapatid ni Peter o ni Simon Pedro na anak ni Jonas. At siya po ay isang mangingisda. So si Andres po ay isang simpleng mangingisda lang mula sa Galilea. Wala po siyang mataas na pinag-aralan o edukasyon, wala siyang prominenteng posisyon sa relihiyon, at wala din po siyang impluensya sa lipunan. Sa mata ng mundo, ordinaryo lamang siya, simpleng tao lang, simpleng mamamayan. Ngunit ito po ang nakakamangha. Ang mga ordinaryong tao, sa mata ng tao, ay siya mismong pinipili ng Diyos upang gawin ang mga dakilang bagay para sa kanyang kaharian. Kung sino pa yung ordinaryo sa paningin natin, sila yung ginagamit mightily ng Panginoon. At yun yung nakakatuwa sa ating Diyos. Kasi hindi siya tumitingin sa ating natapos, sa ating posisyon, sa ating impluensya, sa ating galing. Tayo ay kanyang tinatawag ayon sa kanyang kalooban. So makikita po natin ang puso ni Andres ay talagang naghahanap sa Diyos. Babalikan po natin, bago siya sumunod sa Panginoong Jesucristo, siya po ay isa sa mga loyal ni John the Baptist. So, sa umpisa pa lang talagang seeking na siya ng katotohanan. Then, nang itinuro sa kanya ng Panginoong Hesus, ni John the Baptist ang Panginoong Hesus, siya ay sumunod kay Jesus at iniwan niya na ito si John the Baptist. So, ang kanyang pagtawag bilang alagad at apostol. Next po.
Siya po ang unang alagad ni Juan Bautista na kanyang itinuro sa Panginoong Jesucristo. Sa John chapter 1 verse 35 to 14. Binasa natin yan kanina. Yan, sabi niya, tingnan ninyo ang kordero ng Diyos, ni John the Baptist. Halik kayo, tingnan ninyo si Jesus. So, nangyari po yan sa Betabara sa kabila ng Jordan. So, habang kasama ni Andres, ito si John the Baptist, itinuro ni John the Baptist ang Panginoong Jesus. Sabi niya, narito ang kordero ng Diyos. Napakahalaga po ng sandaling ito. Dahil sa isang salita lamang po ni John the Baptist, nagawang iwan ni Andres ang kanyang dating sinusundan at nagsimula siyang sumunod sa Panginoong Jesucristo. Hindi po madali yun, no? Iwanan mo yung teacher mo para sa isang panibagong teacher. At makikita rin natin na kay Andres yung kanyang puso na handang sumunod sa katotohanan kahit ang kapalit nito ay may pagbabago. So nanatili si Andres kay Jesus, sa Panginoong Jesus ng araw na iyon, at pagkatapos ay hinanap niya yung kanyang kapatid na si Simon Peter. Ayun, naging tagasunod siya ni Jesus, then hinanap niya yung kanyang kapatid. Sabi niya sa verse 39 to 41, natagpuan na namin ang Mesiyas. Yung Mesiyas, yun yung inaantay nila sa loob ng 400 years. Yung pangako ng Panginoon. So ano pong makikita natin dito? Sabi po dito, kapag totoong nakilala ng isang tao, si Kristo, hindi niya ito kayang sarilihin. Ang unang instinct ng tao na nakakilala sa Panginoong Hesus ay dalhin ng iba. No? Ibalita sa iba. Ngayon po kasi nakakalungkot, iba na eh, no? Hindi na natagpuan ng Mesiyas, hindi na ganoon eh. Ibigayan daw doon. Diba? Ibigayan daw, may ayuda daw doon. Pero pagdating sa ating Panginoong Jesucristo, para bang hiyang-hiya tayong i-share sa iba, no? So ito si Andres, nung kanyang nasilayan simulang sumunod sa Panginoon, talagang naghanap siya ng kanyang kapatid. Pinamalita niya yung kanyang mabuting balita. Sa pangalawa po, sabi dito, tinawag siya ni Jesus sa pagiging alagad. So nung una po siyang sumusunod kay Jesus, buntot lang siya ng buntot, sabi ni Jesus, bakit niyo ako sinusundan? Nasabi ni Andrew doon, 10 kayo nakatira, grabay. And then sabi sa kanya Jesus, halika kayo, tingnan nyo. And then simula po nung sumunod si Andres at ang ibang alagad kay Jesus. Pero hindi pa po sila tinatawag bilang kanyang sariling alagad. And then sa Mateo chapter 4, verse 18 to 20, yung verse na yan, mababasa po natin dyan kung paanong tinawag na ni Jesus officially si Andrew bilang kanyang sariling disipulo. Sabi niya dyan, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao o mangingisda ng mga huli ng mga tao. Fishers of men, sorry. At iniwan nila ang kanilang lambat at sila ay sumunod sa Panginoong Jesucristo. Kung titingnan po natin, hindi madaling iwan ang kabuhayan, lalo na sa panahon po nila. Ang mga mangingisda, hindi madali sa kanilang iwan yung kanilang hanap buhay. Kasi nandun yung kanilang seguridad, nandun yung kanilang kinabukasan. Kumbaga, pag walang huli, walang kakainin. Ngunit nang tawagin sila ng Panginoong Hesus, may nabasa po ba kayo doon na, wait lang Lord, mangingisda muna ako. Agad-agad siyang sumunod sa Panginoon. Mas naging mahalaga sa kanya yung pagsunod sa Panginoong Jesucristo kaysa sa dati niyang buhay. So ang tunay na disciple po ang tunay na discipleship ay may kasamang surrender. Ang tanong po sa atin, ano pong isunuko natin sa ating Panginoon nung tayo ay tinawag ng Diyos? Ano bang isinuko natin? Anong iniwan natin? Alam niyo po, sa pagtanggap, pag tayo ay tumatanggap, meron po tayong itinatakwil. Lagi pong magkasama yun. Hindi po pwedeng tumanggap ka pero wala kang tinakwil. Hindi po pwedeng hawak pa rin natin ang mundo habang gusto nating sumunod sa Panginoong Hesus. Hindi po pwedeng magsama yan. Either ang susunod ka talaga sa Panginoon o susundin mo yung iyong sarili. So siya po mula sa pagiging disipulo, siya po ay naging apostol ng Panginoong Jesucristo. Apostol. Sa Mateo chapter 10 verse 2.
At ito po yung mga legit na apostol. Bagamat si Andres po ay hindi prominenteng apostol, wala nga tayong masyadong mababasa sa kanya sa Bible. Kaya talagang pag-aaralan mo siya, magre-research ka talaga sa mga apocryphal niya. So siya po ay nagturo kay Jesus. Ayan yung mga ginawa niya, nakasulat po dito. Yung mga mahalagang bagay na ginawa niya dun sa ministry ni Jesus. Kung maalala niyo yung pagpapakain sa 5,000, si Andrew po ang nagturo kay Jesus. Although inutos yun ni Jesus kay Felipe, mamaya titingnan natin si Felipe. Si Jesus, inutos niya yung kay Felipe para subukin si Felipe. Pero si Felipe, dahil practical siyang tao, lumapit siya kay Andrew. At si Andrew, nakita niya itong batang may dalang tinapay at isda. At naniniwala siya na ang Panginoong Hesus ay malahimala. Kaya nagtiwala siya. Itinuro niya yung bata sa Panginoong Hesus. Tapos siya din po yung tumulong kay Felipe sa pagdadala ng mga Griego kay Jesus. Ito yun. May mga Griego po na nais makilala ang Panginoong Hesus. Pero si Felipe, hindi niya alam kung paano niya ito gagawin. Kaya siya po ay lumapit kay Andrew. Pangalawang beses humingi siya ng tulong kay Andres. So, isa si Andrew sa dahilan kung bakit may mga Griego lumapit sa Panginoon. Isa din po siya sa mga nagtanong sa Panginoong Hesus tungkol sa kanyang huling panahon. At kasama siya sa mga nanatiling tapat pagkatapos ng ascension o yung pag-akyat ng ating Panginoong Kristo. Pagbabalik sa kanyang kaharian. So mapapansin natin yung pattern sa buhay ni Andres, lagi siyang may dinadalang tao sa Panginoong Hesus. Hindi man siya yung sikat, hindi man siya highlighted, wala siya sa harapan, no, hindi nga natin siya masyadong mababasa, pero napakahalaga ng kanyang ministry. Meron pong mga tao na ginagamit ang Diyos, hindi spotlight, kundi tahimik lang na ginagamit ng Diyos sa tapat na paraan. At ito po yung mga address ng Iglesia ng Panginoon. Baka may mga address po dito na working behind the scene. No? Hindi man sila tumatayo sa harap, pero napakalaki ng kanilang role sa pananalangin nila sa bawat isa, sa pananalangin nila sa church. Yung po yung mga Andrew ng panahon natin ngayon. At ano po ang naging siya pagkatapos gamitin ng Panginoon? Ayon sa mga sinaunang tala po ng Iglesia, si Andres ay nagpatuloy sa pangangaral ng Ebanghelyo sa iba't ibang lugar matapos sa pagbabalik ng Panginoon sa langit. So, pinaniniwala ang nag-mission po siya sa Greece at sa iba pang mga rehiyon. Nagpatuloy si Andres sa pagpipreach sa iba't ibang sulok ng mundo. At sinasabi pong namatay siya bilang martir sa Panginoong Kristo. Ayon sa mga historian, siya ay pinako ng pa-X. Pa-X. At yung kanyang kapatid ay upside down na cross. So, hindi po man lahat ng detalye ay totoo, malinaw na si Andres ay naging tapat mula simula hanggang wakas. Sabi mo sa katabi mo, maging tapat ka mula simula hanggang wakas. So, ang dati pong simpleng mangingisda ay naging tapat na saksi ng Panginoong Kristo hanggang kanyang kamatayan. Tingnan naman po natin yung kanyang kapatid, si Pedro. Ito, kilala niya si Peter. No? Pamilyar na kayo dito. Siya po ay taga Bethsaida din dahil kapatid na siya ni Andres. Anak din siya ni Jonas at isa din po siyang mangingisda. So, parehas sila ni Andres ng kanilang katayuan dahil magkapatid nga sila. Now, kung si Andres po medyo tahimik siyang tao, si Pedro kabaliktaran. Medyo impulsive to si Peter. Emotional. At kumikilos siya bago mag-isip. Kilos muna bago isip. No? Sa maraming ibang bahagi po ng Ebanghelyo, makikita natin na si Pedro, mabilis siyang magsalita, mabilis din siyang mag-react. Siya yung tumaga ng tenga ng Galang po siya katapang. Siya din yung yung tatay yung maglalakad sa tubig. Siya din po yun. At marahil tayo po ay nakaka-relate kay Peter, kay Pedro, dahil minsan nakikita natin yung ating sarili sa kanya. So, sa kagandahan po, ang kagandahan kay Pedro, yung kanyang kwento ay hindi natapos sa kanyang kahinaan. Kilala si Peter dun sa denial niya kay Jesus Christ. Yung tumilawak yung manok. Hindi po natapos doon yung kanyang kwento. Siya po ay binago ng biyaya ng Panginoong Kristo. So, ang kanyang pagtawag bilang alagad at apostol, siya po ay pinakilala ni Andres yan, kay Jesus.
ito yung ang unang taong nagdala kay Peter, kay Jesus ay hindi preacher, hindi pari, kundi sarili niyang kapatid. Kumbaga sa panahon natin, hindi si pastor ang nag-invite, hindi yung kapitbahay mismo. So dinala siya ni Andres sa Panginoong Jesucristo. At pagtingin ni Jesus kay Peter, sabi niya, ikaw ay tatawaging Cephas. So may nickname agad si may bagong pangalan agad si Peter kay Jesus. Bago pa lang siya dalhin ni Andres, kilala na siya ng Panginoon. So nakita ni Jesus na hindi lamang po kung sino si Pedro sa kasalukuyan dahil impulsive na siya. Nakita ng Panginoong Jesus kay Peter yung gagawin ng Diyos sa kanyang buhay. At kung alam niyo po, si Peter po ang unang leader ng unang iglesia. So nakita niya, hindi lang po ang kahinaan ni Peter, nakita ng Panginoong Jesus kung ano yung maaaring gawin ng kanyang biyaya sa buhay ni Peter. So from that, tinawag siya bilang alagad. Sa Lucas chapter 5 verse 1 to 11. Sulat nyo na lang po yung mga verse para mabasa natin. No? Tinawag siya bilang alagad ng Panginoong Hesus. Ito yon, kasama niya si Andres nung naglalaot sila ng huli ng isda. At sila ay tinawag ng Panginoong Jesucristo. Tapos meron pang isang pagkakataon dito sa Lucas chapter 5 verse 1 to 11. Habang nangingisda si Pedro sa dagat ng Galilea, siya po ay tinawag muli ni Jesus. Sabi niya, yun yung i-cast mo yung lambat mo sa kabila. Dahil wala siyang mahuli. Sabi ng Panginoon, sa kabila mo ihagis yung lambat mo. And then, pagkahagis niya, napakaraming isda na hindi kayang buhatin ng tao. So sa unang pagkakataon, nakita ni Peter kung sino itong si Jesus. Hindi lamang bilang guro, kundi isang banal na Panginoon. At kapag nakita ng tao ang kabanalan ni Kristo, nakikita niya rin yung kanyang pagiging makasalanan. Sabi niya dun sa isang verse, siya po ay nung nakahuli siya ng isda, napalood si Peter kay Jesus. Sabi niya, lumayo ka sa akin, Panginoon, sapagkat ako ay makasalanan. Sabi niya. Ngunit imbes na itaboy siya ng Panginoong Jesucristo, sabi ni Jesus sa kanya, huwag kang matakot. Mula ngayon, ikaw ay mamalakaya ka ng mga tao. Tiniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. So ang tunay na encounter po sa ating Panginoong Jesucristo ay nagbabago ng direksyon ng buhay. Nagkakaroon tayo ng pagbabago sa direksyon ng ating buhay kung tunay nating na-encounter ang Panginoong Jesucristo. Na kung hindi pa po, hangarin natin na ma-encounter natin ito. So tinawag siya bilang apostol at ginawa siyang leader. Apostol at leader. Sa Lucas chapter 6, 13 to 14. So kasama din si Peter sa inner circle, Peter, James, and John, na laging kasama ni Jesus sa Transfiguration, sa Gethsemane, and yung kanyang mga appearance dyan. Ngunit kahit siya po ay close sa Panginoon, kung maalala niyo, bumaksak pa rin siya. Natalo pa rin siya. At nung gabing dakpin si Jesus, 3 beses niya itong pinagkaila. Sipin niyo po yun, si Peter nangako siyang mamamatay para kay Jesus. Tapang niya pa nun, sabi niya, handa ka mamatay para sa Panginoon. Pero nung nagkahulihan na, nabahag yung kanyang buntot. Sa harap ng takot, itinanggi niya si Jesus. At marami po sa atin dito yung nakaka-relate kay Peter. May mga panahon din po na mahal natin ang Panginoong Hesus, pero nadadapa tayo sa ating kahinaan. Kagaya po ni Peter, hindi po doon magtatapos ang ating buhay. Meron po siyang gagawin sa ating pagbabago. So 3 beses siyang tinanong ni Jesus, iniibig mo ba ako? 3 beses ding ibinalik sa kanya. Ibinalik siya ng Panginoon sa kanyang ministry. Sabi po dito, ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng calling. Siya din po ang Diyos ng restoration. So pag tinawag tayo ng Panginoong Jesucristo, tayo ay kanyang i-restore, babaguhin. Ano naman po ang naging siya pagtapos gamitin ng Panginoon? So pagdating ng Pentecost sa gawa na to, sa aklat na po ng gawa, yung dating takot na Pedro, yung dating bahagang buntot,
ay naging matapang. Tumayo po siya upang mangaral ng Ebanghelyo. At sa araw na iyon, napag-aralan na natin to, libo-libong tao ang naligtas. At nagsimula ang paglago ng iglesia. So ginamit siya ng Diyos bilang pangunahing leader sa unang bahagi ng gawa. So yung dating impulsive na mangingisda, naging matatag na leader dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Wala pong imposible sa ating Panginoon. At ayon sa tradisyon, namatay siya, martir, sa Roma. Ito yung siya ay pinako ng patiwarik. Dahil itinuturing niya yung kanyang sarili na hindi karapat-dapat mamatay kagaya ng Panginoong Kristo. So si Peter po ay nanatiling tapat hanggang wakas. So tingnan naman po natin itong dalawang magkaibigan. Medyo mahaba to. 4 na disipulo to eh. Dalawang magkaibigan, si Felipe yung una. So ang kanyang pinagmulan, siya ay taga Bethsaida sa Galilea. At ang pangalan niya po ay pangalang Griego, sa itang Griego yan. Na maaring nagpapakita ng kanyang exposure sa kulturang Griego. So si Felipe po ay isa sa mga alagad na hindi gaanong napag-uusapan. Kagaya natin, hindi natin siya kilala din. No? Wala siyang masyado exposure, pero napakahalaga ng kanyang role. Kung mapapansin po natin sa Gospel ng John, si Felipe po ang madalas gamitin upang magdala ng tao kay Jesus. Hindi man siya kasing tapang ni Pedro o kasing lalim magsalita ng iba, yung kanyang simpleng puso na handang mag-invite o mag-aya ng ibang tao papalapit sa Panginoon Kristo ang ginagamit ng Diyos. So tingnan natin yung kanyang pagtawag. So tinawag siya ni Jesus. Sa John chapter 1 verse 43 to 44. Ayan. Sabi lang ni Jesus sa kanya dyan, sumunod ka sa akin. Yun lang yan. Nakita sila ni Jesus, sumunod ka sa akin. Follow me. Sa simpleng salita, sa simpleng calling ng Lord, wala na siyang inisip, wala nang pagdududa, siya ay sumunod sa Panginoon. Tayo paulit-ulit tayong tinatawag sumunod sa Panginoon, di pa rin tayo sumusunod eh. So ang tunay po na alagad ay hindi lang nakikinig sa tawag, tumutugon. Tanongin mo yung katabi mo, tumugon ka na ba sa calling ng Diyos? Hindi niyo pong tawanan, seryoso po yung tanong, tayo po ba ay tumugon na sa tawag ng Panginoon? So dinala siya ni Nathaniel dinala ni Felipe si Nathaniel kay Jesus. So siya yung kung si Andrew, siya yung nag-invite kay Peter, si Felipe naman siya yung nag-invite kay Nathaniel. May mga nandito po ba dahil na-invite lang? Lahat naman tayo. No? O yung iba talagang nandito na, simula't simula. So pagkatapos makilala si Jesus, agad pong hinanap ni Felipe si Nathaniel. At sabi niya, natagpuan na namin siya na isinulat ni Moises sa kautusan at ng mga propeta. Tapos si Nathaniel, nung sinabihan siya ni Felipe, siya ay nagduda. Pero si Felipe hindi siya nakipagdebate, hindi niya pinilit manalo sa argumento. Sa halip sinabi ni Felipe kay Nathaniel, halika tingnan mo. So napakasimple po ng invitation pero napakalalim. Ang pinakamabisang evangelism po ay hindi debate, kundi pagdadala ng tao sa Panginoong Kristo. Hindi po natin kailangan may pagdebate. Kailangan lang po natin ay dalhin sila sa Panginoon. So siya po ay naging apostol ng ating Panginoong Kristo. Kasama siya sa 12. So kalaunan siya po ay pinili bilang isa sa 12 apostol. At ito po yung mga importanteng eksena sa ministry ni Jesus nung siya po ay nasa discipleship pa lang ng Panginoon. Ayan. So siya po ay tinanong ni Jesus tungkol sa pagkain para sa 5,000. Siya yun yung tinanong. Siya yung inutusan ni Jesus. Pero ipinasa niya kay Andrew. Siya din po yung nalapitan ng mga Griego na gustong makita si Jesus na ipinasa niya rin kay Andrew. At tigit sa lahat, siya din po yung nagsabi sa 14:8 na Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama. So makikita po natin kay Felipe na siya yung klase ng taong sumusunod kay Kristo at patuloy siyang lumalalim sa kanyang pagkaunawa. Ganyan din po ang ating Christian life. Habang tayo po ay sumusunod sa ating Panginoong Kristo, mas lala po natin siya nakikilala. Kaya na-encourage ko pong bawat isa, patuloy po tayong
dumalo sa mga gawain ng Panginoon. Bible studies, prayer meeting, hanggang sa makilala po natin ang Panginoon. So ano po ang naging siya pagtapos gamitin ng Panginoon? According sa mga apokripal, pagtapos ng ascension ni Jesus at pagdating ng Espiritu Santo, nagpatuloy si Felipe sa pangangaral ng Ebanghelyo, kasama ng ibang mga apostol. At ayon sa mga sinaunang tala ng Iglesia, siya po ay nag-mission sa iba't ibang lugar. Lalo sa Phrygia at iba pang bahagi ng Asia Minor. Maaaring bumisita din ito sa atin. Pinaniniwala ang marami siyang dinala kay Jesus at nanatiling tapat sa ministeryo hanggang sa kanyang kamatayan. So muli po, ang simpleng taong tumugon sa tawag ni Jesus ay ginamit ng Diyos upang dalhin ang maraming tao kay Kristo. Isang simpleng tugon lamang po ng isang tao ay ginamit ng Diyos upang dalhin ang marami sa Panginoong Kristo. Maalala niyo si Philip din po yung nagte-telephone. Yung naglilipat-lipat. Pangalawa, panghuli, si Nathaniel. Si Nathaniel, sabi ng mga Bible scholar, si Nathaniel at si Bartolome ay isa lang. So, Nathaniel na lang yung gagamitin natin kasi mas pogi yung pangalan, Nathaniel. So, kanyang pinagmulan siya po ay taga-Cana sa Galilea. Halos magkakapit-bahay lang sila. Sila po siya mangingisda. Si Nathaniel naman po ay kakaiba siya sa ibang mga alagad. Kung maalala niyo si Pedro, impulsive siya, kaya nga siya po ay angas. Si Felipe, simpleng inviter, simpleng invite lang. Si Nathaniel naman po ay larawan po ng isang taong mapanuri at seryoso sa katotohanan. Siya yung klase ng taong skeptical. Hindi siya agad naniniwala. Sigurista siya. May ganun po ba sa atin dito? Hanggang ngayon, sigurista pa din. May mga ganun pong tao, hindi agad sila nakukumbinsi. Marami silang mga tanong, marami silang mga iniisip, hindi agad sila naniniwala. Ngunit hindi kinukondina ni Jesus yung ganong klaseng puso. Kaya nga sabi niya dun sa verse kanina, tignan nyo, pagmasdan nyo ang isang totoong Israelita. Wala siyang pagpapanggap. Kasi yun talaga siya. So ang kanyang pagtawag, tingnan natin ang kanyang pagtawag, paano siya tinawag ng Panginoong Kristo. Siya po ay dinala ni Felipe. Ayun yung sabi niya, kanina binalikan natin. So si Felipe, excited to mag-invite Magagang unfair siya mag-invite sa kanyang mga kaibigan. And then kilala din po si Nathaniel sa kanyang pagdududa. Sa John chapter 1 verse 46. Yung sabi niya, meron pa bang mabuting manggagaling sa Nazareth? So sa panahon po kasi nila, mababa ang tingin ng marami sa mga taga-Nazareth at sa Galilea. Para bang hindi yun yung inaasahan nilang lugar na pagmumulan ng Mesiyas. Kasi ang ini-imagine nila, yung Mesiyas, manggagaling dapat yan sa marangal na lugar. Kumbaga sa atin sa subdivision yan, hindi sa Jena. Pero sabi nila, ang paniniwala nila, ang pagagalingan ng Panginoong Hesus, ng Mesiyas, dapat may kapangyarihan, dapat may reputasyon, dapat kahanga-hanga siya sa panlabas. Ngunit madalas, ang Diyos po ay kumikilos sa kabaliktaran ng expectation ng tao. Kung ang tao po man ay tumitingin panlabas, ang Diyos ay gumagawa ayon sa kanyang plano. At sabi ni Felipe sa kanya, halika tignan mo. Meron pa bang mabuting magmumula sa Nazareth? Halika, tingnan mo, sabi ni Felipe. At hindi niya pinilit si Felipe, hindi siya nakipag-away, dinala niya ito kay Jesus. At sa pangatlo, kinilala ni Jesus si Nathaniel. Ayun yung sabi niya. Papalapit pa lang si Nathaniel, sabi niya, narito ang isang tunay na Israelita na walang pandaraya. Napakaganda ng description po na ito. Ibig sabihin, sinasabi ng Panginoong Hesus na si Nathaniel, sincere siya. Hindi siya plastic, hindi siya mapagkunwari. Totoo siya. Kung ano siya, yun talaga. So, nagtaka si Nathaniel, paano niyo po ako nakilala? Sabi ni Jesus sa kanya, bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita sa ilalim ng puno ng igos. So, hindi lang po physical sight ang pinapakita rito. Pinapakita po dito ng ating Panginoong Hesus, kilala niya ang puso ng bawat isa sa atin. Kilala niya ang puso mo,
Alam niya ang karakter mo. Dahil siya ang lumikha sa iyo. So, napakalaking comfort po nito sa atin. Maaring hindi po tayo kilala ng mundo. Maaring wala nakakakita sa ating mga private struggles. Pero lahat po yun ay nakikita ng ating Panginoong Kristo. So, siya po ay tumugon ng may pananampalataya. After po noon, nang malaman niya, sinabi sa kanya ni Jesus na nakita kita doon sa puno ng igos. Sabi niya, Rabbi, ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang hari ng Israel. Napakabilis ng transformation mula po sa pagiging, sa pagdududa, sa skepticism, nagkaroon po ng pagsamba at nagkaroon ng confession of faith. Kapag ang tao po ay nakatagpo sa Panginoong Hesus, hindi siya mananatiling pareho. Magbabago po siya. Kung tayo po ay tunay na nakatagpo sa ating Panginoong Hesus, dapat hindi na ikaw yung dati. Dapat meron pong pagbabago. So may pangako ang Panginoong Hesus sa kanya. Sabi niya, makakakita kayo ng mas dakilang bagay kaysa rito. So ito po ay alusyon sa panaginip ni Jacob sa Genesis 28. Sa pangatlo po, ano ang naging siya pagtapos naman po siyang gamitin ng Panginoon? Ano yung naging buhay ni Nathaniel nung siya po ay ginamit ng Diyos bilang apostol? So, maraming Bible scholars ang naniniwalang si Nathaniel at Bartolome isang tao dahil magkasama sila sa listahan ng apostol. Ayon sa tradisyon ng Iglesia, nagpatuloy si Nathaniel sa pangangaral ng Ebanghelyo pagkatapos ng asensyon ni Kristo. Pinaniniwalaang nagmisyon siya sa iba't ibang lugar at naging tapat na saksi ni Kristo hanggang wakas. So dito makikita po natin yung dating taong may pagdududa, sigurista, ay naging matatag na tagapagpahayag ng Ebanghelyo. So napag-aralan po natin, nakita natin yung buhay ng apat lamang po sa 12 alagad ng Panginoong Kristo. Si Andres, si Pedro, si Felipe at Nathaniel. Magkakaiba sila ng personality, background at weaknesses. Merong tahimik, merong impulsive, merong practical, merong mapanuri. Pero iisa po ang naging resulta. Ano yung naging resulta? Lahat sila binago at ginamit ng Panginoong Kristo. At yun po ang kagandahan ng Ebanghelyo. Yun po ang kagandahan ng katagpuan natin sa ating Panginoong Kristo. Si Jesus po hindi siya naghahanap ng perfect na tao. Ang hinahanap niya yung pusong handang sumunod sa Kanya. So si Andres po ay naging tapat na tagapagdala ng tao kay Kristo. Si Pedro naging matatag siyang leader ng iglesia. Si Felipe naging simpleng tagapag-anyaya evangelist sa mga tao kay Jesus. At si Nathaniel ay naging matatag na mananampalataya matapos ang kanyang pagdududa. Lahat pong yon ay nagsimula sa isang simpleng bagay, ang kanilang pagsunod sa Panginoong Hesus. Alam niyo po, John chapter 2 verse 25, hindi na kailangan magsabi pa sa kanya tungkol sa kanino man, sapagkat nalalaman niya ang nasa isip ng lahat ng tao. Kilala po ng ating Panginoong Hesus kung anong nasa isip natin at anong nasa puso natin. Hindi po man tayo maintindihan ng ibang tao, tayo po ay lubos na kilala ng Panginoong Kristo. Ang mga unang alagad po ay hindi agad naging perpekto sa kanilang pananampalataya. Pero habang sila ay nagpapatuloy kasama ni Jesus, lalo nila siyang nakilala. Sabi ko dito, hindi mo lubos mauunawaan si Kristo hanggat hindi ka lumalapit at sumusunod sa Kanya. Hindi mo lubos mauunawaan si Kristo hanggat hindi ka lumalapit at sumusunod sa Kanya. So bilang final invitation po sa bawat isa sa atin, tayo po ay lumapit sa ating Panginoong Hesus. Kilalanin natin siya sa pamamagitan ng Ebanghelyo at hayaan po nating baguhin ang ating mga buhay. Ito po mga gawain natin dito sa church ay hindi po ito para sa kung kanino man. Ito po ay para sa atin. Ginagamit po ito ng Diyos para sa ating supplement para tayo ay mas makilala pa natin ang Panginoon. Kaya ang encouragement ko po sa bawat isa, wag po natin sayangin yung mga gawain po sa iglesia. Kung nais nating makilala ang Panginoon, nais nating ang buhay natin ay magamit ng Diyos para sa Kanyang kaluwalhatian,
Na yun naman talaga yung design natin, na hindi naman tayo ilikha ng Diyos para mabuhay sa sarili natin, kundi i-call natin ang ating buhay sa Kanya. I-encourage ko po bawat isa na tayo po ay magpatuloy sa mga gawain ito. Ay, hindi, may trabaho ako. Ano pong mas mahalaga? Trabaho o ang Panginoon? Tayo po ang magtitimbang nito. Kung tayo po ay tunay na nagmamahal sa Panginoong Kristo, kung tayo po ay tunay na naka-encounter sa Panginoon, hindi po tayo mananatiling dati. Meron po dapat pagbabago sa buhay natin. Tayo pong lahat ay umukot manalangin. Maraming salamat, Panginoong Yesus, sa inyong pong katuruan sa amin sa umagang ito. Dalangin po namin na ang patuloy na pagkilos po ng Banal na Espiritu sa aming mga buhay. Kagaya po ng 4 na ilan lang sa alagad mo, Panginoon. Dalangin po namin kung paano silang tumugon sa iyo, kung paano silang sinurrender ng kanilang buhay at 100% sumunod sa iyo. Nawa ganun din po kami, Panginoon. Lord, alam niyo po ang aming isip, alam niyo po ang aming puso kung kami totoong nagdi-desire na sumunod sa iyo. O dahil sumusunod lang kami sa iyo dahil may mga benefits kami natatanggap. Ikaw po nakakilala sa aming mga puso. Dalangin po namin, Lord God, na palitan niyo po ang mga puso namin ng pusong tunay na nagmamahal sa iyo, sa iyong salita, nagmamahal sa pananalangin, nagmamahal sa iglesia, Panginoon, nagmamahal sa aming mga kapatid sa pananampalataya. Sa ganun, O Diyos, patuloy niyo po kaming magamit para sa iyong kaluwalhatian. Huwag niyo pong hayaan, Lord God, na masayang ang aming mga buhay sa mga walang kapararakan, Panginoon, na bagay dito sa mundo. But because magamit lamang ito for your own glory, na ikaw ang maitaas, ikaw ang makilala, Panginoon. At kami po ay muling maibalik sa piling mo, Diyos. Lord God, ano po man ang edad namin sa ganitong panahon, nasa kabataan man kami, nasa katandaan, nasa senior man kami, Lord God, nais po namin ang aming mga buhay tunay na magbigay ng kaluguran sa iyo. Ito po ang panahon na kami mabubuhay ayon sa kalooban mo. Kaya Lord God, I pray, O God, na patuloy pong kumilos ang Banal na Espiritu sa amin sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon. Maraming salamat po. Sa patuloy po namin gawain at sa aming pag-iwahiwalay, patuloy po namin dalangin na inyong pong pagsama at maitaas ang inyong dakila, Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa tanging pangalan ng Jesus. Lahat kayo magsabi naman. So, wala po tayong discussion ngayon, wala tayong groupings dahil meron tayo si Sean, si Special. Asan? Si Sean po. Asan na? Sige po, tatawagan po si Kuya Sean. Mayroon po siyang i-share sa atin.